to hear the message of the Lord this morning. Amen. Amen. Alam ko yung iba naka-Daniel's fast, ha? Okay. Sino mga naka-Daniel's fast? Praise God. Okay. Okay, praise God. Wala kang sabihin ako din. Alright, so sige po, tayo po ay magsimula na. But before we begin, let me pray. Hallelujah. Lord, we welcome you in this place. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. Panginoon, patuloy po namin tinatanghal ang inyong pangalan sa lugar nito, sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, O Diyos. At Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na ngayong umaga, kami patuloy lang magpalinis, magpasayasat sa inyong harapan, O Diyos. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na bukas sa inyong mensahe, isipan na bukas sa inyong mensahe, pandinig at mata na mauunawaan at marinig, O God, ang gusto mong ipahayag ngayong umaga. O sa Panginoon, patuloy po lang yung inawaksi, ano pong pambubulag, ano pong pangbabara, sa Satanas, O Diyos. Hallelujah. Lord, wala sa karapatan ni kapangyarihan sa aming mga buhay. Panginoon, just continue to use me as your vessel this morning, O God, as your mouthpiece. Just continue to anoint me as your servant, for apart from you, I am nothing. Thank you, Father, for everything. Be blessed and be glorified in Jesus' name. Amen. Amen. Siya, sige, the best na palakpak. Okay. Uy, akala ko 45 minutes, ba't naging 1 hour? Alright, siya, sige, hindi ko na pakakabain pa. Nagpita ba ako ng good morning sa inyo? Hindi pa, no? Hindi Back pa. to restart. Good morning! Good morning. Good morning! Kita ako naman yung katabi mo sa mga kapatid. I am so blessed that you are here. Si Bryce. I am so blessed that you are here. Diba? Sarap kaya hindi kayo magkapag yung kapatid mo. Ay, hindi ko si kapatid. Wait lang. Diba? Kahit yung iba naka-Christmas, okay lang yan. Iba naman yan. Alright. So, sino po dito yung excited na? Alright. So, before that, of course, I want to begin with, sino po dito yung sa umaga pa lang ay may inaasahan ka ng bago? Amen. Bagong bagay na inibigay ng Panginoon. Bagong bagay na ituturo ng Panginoon. O kahit yung bagong bagay na matututunan mo o marireceive mo na magbabago ng iyong daily routine. O kahit naman, hindi lang daily routine ko magkakaroon ng impact sa'yo. Amen? For example, like this morning, tayo nagpunta sa lugar na ito that we are expecting something new from the Lord. Amen? Pero sometimes, ang hirap inisip ng something new if we are not able to let go of something old. Tama? O kaya naman yung tipong hindi ka ready to acknowledge yung bago. Ano yung acne? Ano yung acne? Ano? Alam ko na this. Alam ko na yung tipong narinig ko na yan. Alam ko na yun. Nabasa ko na yun maraming beses na. Tama? Sino yun? Wala po dito na lang. Lahat po tayo ready makinig pala ng salita ng Panginoon because we all know na ang salita ng Panginoon ay progressive. Palaging bago. New every morning. Amen? And this morning, the Lord led me to share with you the message from Ephesians chapter 4, verses 20 to 24. At ang ating pag-uusapan ay pinamagatan natin. Uy, nag-automatic ikaw kinikita. Why change? O parang why change? Why not? Why change? Di ba? Basahin natin ito, Ephesians chapter 4, verses 20 to 24. NIV version po ang ating ginamit. Dito po ba? Dito po. Hindi ko alam. Dito? Minjan, asan ang aking bro JP? Dito. Saan ang aking bro JP? Talagang ilang knowledge mo. Sige, pakipindot na lamang po. Ayaw makisama. Nakaon naman siya. Sino talaga pag live? Live. Okay. Ephesians chapter 4, verses 20 to 24. Sige pa, let us read. Wait lang po, wala lang po talaga. Because there is something new, no? Amen. Okay na? Why change? USB? Nandito siguro. Yung USB pa rin nasa akin, paano nga naman gagana, di ba? O di ba? I knew. May nagbago akong natutunan ngayong araw, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Okay na? Naka-on na? Naka-on naman siya. Beshi ko talaga to eh. Ayaw talaga, pakipindot na lang please para tayo Kasi sayang isang minuto ko. Nagbibilang tayo ngayon. Okay.
Ephesians chapter 4, verses 20 to 24, NIV version, it says, basahin ko na ba? Ayan, okay. Verse 20, that, however, is not the way of life you learn. Verse 21, when you heard about Christ and were taught, nawala. Basahin ko na dito. Ayan, okay. And we're taught, sige, let's proceed po. Next page. Sino po dito yung nakapag-rice? Amen. Brown rice or white rice or red rice? White rice. Sino yung white? Amen. No rice. No rice. Sino no rice? Sino po yung buong linggo puro tofu ang kinain? May kasamang toge. Yung kung sino na buong dito na po yung okra. Wala. Masarap yun. Tapos brown rice lang. Okay na nabusog. O, diba? See you after 21 days. Okay, just sige, magtuloy na tayo. Verse 21. When you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus, you were taught with regard to your former way of life, to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires. Verse 23, to be made new in the attitude of your minds. May attitude pa lang. Verse 24, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. May the Lord really want to bless His word. Ngayon, alam niyo po itong passage na ito, itong letter na ito ay sinulat po ni Paul. Okay? Actually, habang nire-review ko siya, sabi ko, nasa ba si Paul? Nung siya pala yung nasa Rome at siya ay naka-house under arrest. Okay? At kahit naka-under arrest siya, siya po ay open to receive visitor at makapagpadala ng letter during that time. So, hindi ko na ipapaliwanag kung anong nangyari. Basahin niyo po yung Book of Acts at Book of Ephesians. Alright. Let's proceed. Ngayon. Wait lang ha. Habang binabasa ko ito, sabi ko nga, ang tao pala talaga is marami pinagdadaanan. Ano? Sino yung pinagdadaanan dito? Yung mga marami pinagdadaanan, tignan mo nga yung katabi mo. Mukha ko marami pinagdadaanan niya. Okay? Yung tao pala talaga is marami pinagdadaanan or pinagdaanan sa buhay. Kumbaga iba-iba tayo ng history. Iba-iba tayo ng upbringing. Iba-iba tayo ng pinamulatan. Tama ba? Kaya hindi mo pwede ikumpara sa kapatid kay kapatid. Agree? Masyadong malakas yung mind, nag-echo po ako. Yan ano, at dahil dyan, alam din po natin na sa lugar na ito, sa bansang UAE, tayo ay kinatagpo ng Panginoon. Sino dito yung nagpunta ng UAE na hindi mo inaasahan na ikaw ay aabutin ng Lord? Amen. Kasama po ako dyan. Ano? At yung iba naman ay since birth ay Christian na. Sino po dito yon? Since birth ay Christian na. Praise God. Okay, yung iba naman ay they heard the truth. They know the truth by their heart. But their heart and their mind are corrupted. Sabi nga di ba kanina is, which is being corrupted by its deceitful desires. Ano? By what and by whom? By the enemy. Alright? Di ba ang purpose sa Satan is to steal, to kill, and to destroy. Alam na alam po natin yan. John chapter 10 verse 10a. Okay? Kumbaga si Satan, faithful yan sa purpose niya. Agree? Lalo na yung mga nakapaninig ng salita ng Panginoon. Kaya pansin nyo, even after ng MGR, paglabas mo pa lang, pag-step mo pa lang ng villa or kung nasa lugar ka man, tinitest na agad yung self-control mo. Agree? Tinitest na agad yung patience mo. Tama ba? Maraming tinitest sa'yo agad. Sino nakaranas ko? Nakapag-MGR. Tama? Yan. At si Satan, hindi yan papayag na sa isang iglap, babalik ka o tatalikuran mo lahat ng mga bagay na naging buhay mo na. Agree? Lagi mo siya yung kabady mo noon eh. Tama ba? Kabady-bady mo yan eh. Agree mo dyan?
Amen? Kaya anong sabi ni Pablo dito sa verse 20? Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Agree? Kaya huwag na kayo magtakapag si leader. Palagi kang nire-remind ng salita ng Panginoon. Sino yun? Di ba? Bakit? Ang kinakausap dito ni Paul ay yung mga taga-Efeso at ang kinakausap ng Panginoon ngayon ay yung mga taga-J.E.1 Musama. Amen? Bakit? Ano po ba yung tinuturo sa atin ng Panginoon? Anong klaseng buhay ba? Buhay na pasama? O buhay na pabuti? Buhay na. Alin to? Mabuti. Buhay na? Pabuti. Di ba pabuti ata eh? Pabuti, okay? Yung buhay na namumuhay ng may katuwiran at kabanalan. Sabi kapag may katuwiran, ipaglaban mo. Hindi yung katuwiran, mga katuwiran ka lang pero wala ka sa lugar, ano? Yung katuwiran ko na sinasabi natin dito is yung katuwiran in English for righteousness. Okay? Agree? Ayan. Pero alam niyo po, sa totoo lang, hindi natin magagawa yun. Hindi natin kaya kung sa sarili natin lakas. Hindi natin kayang baguhin o alisin yung mga bagay na nakasanayan na po natin. Tama ba? May kausap pa ba ako? Nasarawan lang kasi medyo mabigat po yung mga words. Tama ba? Okay. Hindi natin kayang gawin yun. Hindi natin kayang baguhin lahat ng yun, lahat ng meron sa ating mga nakasanayan natin, kung wala si Holy Spirit. Sabihin mo, Holy Spirit. Yan. Sino ba si Holy Spirit? Meron tayong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tatlong persona pa sa isang Trinity, okay? Na iniwan ng Panginoon para maging patnubay, gabay, kaibigan, comforter, and counselor po natin. Amen? Na magtuturo sa atin kung paano ba ang mamuhay ng naaayon sa kuluburan ng Diyos. Amen. Kaya pansin nyo, noong una pa lang kayo nakakayala sa Panginoon, nung at the moment of salvation, na tinanggap nyo ang Panginoong Jesus, si Holy Spirit, He is dwelling in us. Paulit-ulit po natin binabanggit ito. The Holy Spirit is dwelling in us. Buhay yan. Kumikilos yan. Ang magiging ni Pastora dyan nila sa kanyang teaching, Luke chapter 4 verses 18 to 19, the Spirit of the Lord is upon me. Kung nagturo ng J.A. Masama yan. At sa bawat bagay na ginagawa natin, for God's glory, it's not about us. Okay? Amen? Kaya si Holy Spirit, nasasaktan po yan. Okay? Nagmamahal yan. Amen? Yan. Siya ay buhay na kumikilos po sa ating mga buhay. Kaya kasi nyo, pag nakagawa ka ng bagay na hindi karapat-dapat o kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, bigla-bigla ka magigilty. Sino po yun? Yung parang diiwan pa lang paglabas mo pa lang ng church. Wait lang. Sabi pala ako na hindi maganda kahapon. Ay, wait lang. Nakapagbitaw pala ako ng salitang hindi dapat nabanggit kahapon. Ano? Yung dati wala kang pakialam. Wakatins ka. Ano? Makapagsinungaling ka, makapag-cheat ka, makapagmura ka, manira ka ng tao, magkaroon ka ng unforgiveness, magkaroon ka ng sama ng loob, wala kang pakialam. Tama? Pero, magkakaroon ka ng self-awareness or consciousness, magiging conscious ka sa tama at mali. Kaya pansin niyo parang dati natanong ko rin sa sarili ko tuwing, bakit ganun? Dati wala naman ako iniisip ng mga ganitong bagay. Bakit parang ang dami kong problema? Tama? Tama. Parang ang dami ko ba ng maling nagawa? Talaga. Akala mo okay, yun yung pala hindi. Agree? Ayan. Kapag alam mo na yung tama, yung the difference between right and wrong, mas pipiliin mo na yung tama. Amen? Kaya alam niyo po si Holy Spirit, pinaka-the best yan. Na open with you is better than secret love. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit wala kang kaharap, paiiyakan ka niya. Kahit wala nakatingin sa'yo ng pastora, wala nakatingin sa'yo ng leader, wala nakatingin sa'yo ng kung sino mang
Paluluhurin ka niya. Kasi babasahin ka niya. Agree? Sino nakaranas noon? Amen. Pastor, nag-pray niyo po ako. Nag-guilty po ako. Bakit? May ginawa ko kasi si Holy Spirit, binasag ka. Diba? Ang sarap. Ang sarap magbasag ng Holy Spirit. Pero pag sino nakakabal-trip eh. Ano ba yung basag? Diba? Pero si Holy Spirit gagamitin sa leader. Para basagin ka. Amen? Parang ayaw nyo kayo nyo. Gusto nyo si Holy Spirit na. Ayan, let's continue. Okay. Kaya alam niyo po sa atin lang, hirap-hirap talagang magbago. Sino po dito yung parang nakailang New Year's resolution na Lord, magbabago na ako? Amen. Lahat yung kompleto parang from here to here, ah. Na, di ba? Parang bago matapos ang taon, New Year's resolution ko, magbabago na ako, magbabawas na ako ng milk tea. Hindi ko New Year's resolution na ng milk tea, ha. Nagpagaling nga ako ng milk tea, eh. Kaya si Bro JP bad sa akin, eh. Ayan, okay, sabi niya parang araw-araw mo na mahal ko, ah. Kaya nga hindi yung stas talaga no milk tea. Kahit gusto mo mag-milk tea, ay, nakapag-segue lang, no. Ayan, okay. So, ang hirap magbago, ang hirap talikuran, yung mga bagay na magbigay sa atin ng pleasures. Okay? Yung mga temporary pleasures. Yung kumbaga, enjoy now, pay later. Nabanggit ni Pastor Makati yan last week. Ito yung mga bagay na nakasanayan na natin, yung naging buhay na natin, naging habit na natin. Minsan nga parang isipin pa lang natin, i-let go, napakahirap na. Tama. Kahit sa relasyon, ang hirap. I've been there. Lord, ako to, ang hirap eh. Pwede yung years kami. Hirap. Okay. Di ba ang hirap? Pero alam niyo po, may kailangan tayong gawin. Okay? Si Holy Spirit ang magtuturo sa atin mamuhay ng may bunga. Sabihin mo bunga. Ano ba yung bunga ninyo? Galatians chapter 5 verses 22 to 23 says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace." Come on, read it loud. Iisa lang po yan. Okay? Hindi po yan siya. Siya po nakasulat pero iisa lang yan. Dahil pag nalaglag po ang love, laglag na po ang hanggang self-control. Okay? Tama ba? Kaya pansin nyo, pag wala na yung pag-ibig ko sa kapatid ko, nanggigigil na talaga ako sa kanya, pastora. Ano? Tama ba? Pastora, yung self-control ko, umabot na daw ang pag-isip talaga eh. Wala ka naman siguro kung dumating sa ganung point, huwag kayo magtawa na sa bilis. Okay? Ayan. Ano pa kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid? Magpasakop ka kay Holy Spirit. Sa kabila, kapatid, huwag hayaan mo lang na. Okay? Ayan, verse 21. Actually, wala pa ako na-prepare na points po ngayong araw. Dahil kung gagawin ko po ng points ito, baka tumagal po ako ng 2 oras. Okay? So, tuloy-tuloy po tayo. Verse 9 po tayo. Verse 21. When you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. Verse 22. You were taught with regard to your former way of life. Former, yung dati ha. To put off, alisin, hubarin your own self, which is being corrupted by its deceitful desires. Basahin po natin sa Tagalog. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Verse 92. Iwan na ninyo ang dating hubarin na ninyo ang inyong dating na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. And we all know that Jesus is the truth. Amen? And the truth sets us free. Amen? He sets us free from what? Bondages. Okay? Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, hindi na tayo alipin ng kasalanan.
Okay? Now, what are the things that we are talking about? Balikan natin ang Galatians chapter 5 verses 19 to 21. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Amen. At ngayon, narinig natin ang katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Anong sabi niya? You were taught with regard to your former way of life. Yun tayo, yung dating tayo. Amen? Aminado ako, manginginom din ako. Malakas akong tumagay. Hindi na mamunutan. Okay? Alam ko na lahat tayo may kanya-kanyang pinagmulan. Agree? May mga kanya-kanyang naranasan. Itinuro ang Panginoon. Agree? Dapat na mamuhay sa kasalanan at buhay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Amen? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama, tayo ibinigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bagong buhay. Okay? Yung buhay na bago. Amen? Yung buhay na walang hanggan. At maranasan ang pag-ibig ng Diyos Ama sa pamamagitan nino. Yesu Kristo. Through what? The cross. Amen? Kaya sabi niya po is, to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires. Ang sabi ko pa rin, yung dating pagkatao na nasisira dahil sa mga pagnanasa. Kasi alam niyo ba, sa bawat pagkakataon po na tayo ay pinipili pa rin natin magkasala. Sabi ko yung word pinipili, ha? Because it's your choice. May free will po ang tao. Hindi po yan mababawi ng Lord. Okay? May free will tayo. Okay? Pag pinili natin patuloy na magkasala, paulit-ulit po natin sinasaktan ng Panginoon. Amen? And we are grieving the Holy Spirit. Kaya nga sabi natin kanina, may emosyon po ang Holy Spirit. Okay? Nasasaktan po yan. Okay? Kasi lahat ng kasalanan ay inako at pinako na kasabay ni Jesus. Amen? Lahat ay inako niya na He is a divine replacement para sa ating lahat. Wala nang exempted, ha? Tayong lahat na makasalanan. Amen? Di ba ba sabihin sa kapatid, makasalanan niya ako? Hindi. Walang self-righteous dito, ha? Amen? Lahat tayo ay kinahawatan lamang ng Panginoon. Alright? Kasi alam niyo ba, kung wala si Jesus, I don't know kung anong buhay ang meron tayo. But one thing is for sure, yung buhay na magulo. Buhay na punong-puno ng pagmamalaki, pagmamanyaba, punong-puno ng kasalanan. Yung buhay na, I don't know, we are lost probably, and sure ako doon we're doomed. Akala ko timer na yun. Wait lang, may 30 minutes pa ako. Amen? Kumbaga lahat, dahil kay Kristo, lahat ng utang ay binayaran ng Panginoon. Gigil ako, di ba? Kasi yun ang totoo, lahat ng utang ay binayaran ng Panginoon. Yung utang na walang pwedeng magbayad, kundi si Jesus lang. Bakit? Si Jesus po is puro, banal, walang bahid ng kadumihan, walang bahid ng kasalanan. Alam niyo ba yung hawak-hawak niya yung saro? Sabi niya, Lord, Ama, pwede bang alisin mo yung saro ng tipan? Ano ba yung sa loob ng saro ng tipan? Yung saro ng tipan, andun lahat ng ating kasalanan. Kaya ramdam na ramdam niya yung bigat. Amen? Yung bigat na yun, is alam niya kung ano yung mangyayari sa kanya. The following hours, the following
Pero si Lord, every inch, every details of your past life, alam ng Lord. Amen. Alam ng Lord yan, wala tayong maitatago sa Kanya. Kaya ang sabi niya, alisin mo yung dating ikaw dahil pag may inalis ang Panginoon, magbibigay siya ng bago. Amen? Bago. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Ipaglaban niyo yung bagong identity na meron ka sa Panginoon. Amen? Huwag niyo ipaglaban yung dati. Naku po siguro kung ako yan dati, baka sinapak ko na yan. No. Naku siguro kung ako yung dati, baka kung ano yung nasabi ko dyan. Praise God, may word na dati. Hindi yung ngayon. At inaasahan ng Panginoon, the moment that you hear the word, the moment na tinanggap niyo sa buhay niyo, may pagbabago. Amen? Pastora, parang gigil ka naman siya. Panilig ko nila, Lord, eh. Gising pa ba tayo dyan? Oo, kasi gising na gising kami. Okay, ano ba? Let's continue. Nawala na ako. Ayan, okay. Para magkaroon ka ng bago, kailangan may alisin. Sagpa na mo nga kasi kapatid mo, kapatid. May inalis sa'yo ng Lord mo. Amen. Alam niyo ba, you have to let go and to let God put a new things in your life. Amen. We should i-abandon na yung dating way of life po natin that we followed before we accepted and believed in Christ Jesus. Amen. And we have to completely leave it all behind. Completely po ha. Sabi nga sa word, do not dwell in the past. Mabuti man yan, maganda man yung masama man yung do not dwell in the past. Okay? Dahil may bagong bagay na ilalaan sa iyo ang Panginoon. Alright? Ano ba yung mga bagay na dapat natin i-abandon na? Wicked ways or sin. Shame. Lahat ng kahihiyan. Even the regrets. Okay? At the moment na tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, it requires a lifetime decision. Once in a lifetime decision and a daily commitment. Amen. Once in a lifetime decision and a daily commitment. Bakit daily? Araw-araw, tinitest tayo, di ba? Araw-araw, parang lagi tayo nasa battleground. Kahit sabihin natin, parang battleground na din. Ano ba? Isip pa lang natin, marami ng battles eh. Agree? Let us continue. Kaya alam niyo po, yung dating identity ay papalitan na ng Diyos ng bago. Yung identity na hindi base sa kung ano ang ginawa mo noon. Hindi base sa kung ano ang sinasabi ng mga taong nakakakilala sa'yo noon. Okay? Kundi yung identity base sa kung ano o sino ka sa harapan ng Diyos. Amen. Kasi alam niyo ba, lahat ng shame, lahat ng condemnation, lahat ng kasinungalingan, all of your past sins, lahat ng ginawa mo noon, hayag man o hindi, yan ay kayang alisin ng Lord sa'yo. Amen. If you surrender your life to Jesus, taas po ng kamay na nagbigay ng buhay sa Panginoon. Buong puso. Ano pa? Kaya mo niyang patawarin kahit gano'n pa kabigat yung kasalanan. Sobra. Sobra. Kaya ano ba, minsan nila namin ito pinapanood ng mga testimonies, even yung mga Satanist, mga witchcraft, ang dami talaga. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. If we confess our sins, 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us and to purify us from all of our unrighteousness. Amen. Papalitan ng Lord ng bagong ikaw. The best version of yourself in Christ. Amen. Amen. Hindi sa kung anong bagay, but in Christ. Amen. Kaya huwag mong hayaan na madungisan ang
enemy's deceptions. Pero minsan kasi sarili na natin yung kalaban natin. Ano bang ginagawa ni Satan? The enemy will drag you, condemn you, and make you believe that you are not worthy. Amen? That you are not loved. Hindi ka kamahal-mahal. Nasa mga ugali mo. Ano? That you are not accepted. Sino tatanggap sa'yo? Nagmula ka sa putik. Diba? That you are not chosen. Hindi ka pinili ng Panginoon. Grabe, Lord. That you are a sinner. Grabe. That you are not able to be changed. Sino ba yung mga narinig mo yung mga ganong laki sa isipan? Kahit po ako, isang po ako doon. But the Lord says that you are redeemed, that you are accepted, that you are loved, that you are chosen, and you are His child. Amen? Anak ka ng Panginoon. Sige, anak ka ng Panginoon. Anak ka ng Panginoon. And the very reason why He did it on the cross because of you. Wala nang iba. Because of you. Okay? Kahit ikaw mo lang katabi pa sabihin ko na because of you. Ano? Because of me. Grabe. Lord, patapos na po pala ako. Okay. Extend po akong 10 minutes. Alright. At ito yung gusto sabihin ng Panginoon sa'yo. Mahal ka na, Lord. Mahal ka na. Sabi mo naman sa sarili mo, mahal pala ako ng Lord. Mahal pala ako ng Lord. Lord, thank you. Thank you, Lord. Yan, okay. Now, the question is, ang pinakatapos natin kanina is, why change? Why change? Sabi ko, why change? Yung-post ko na akin, why change? Alright? Why do we have to embrace it? Why do we have to acknowledge it? Why do we have to change? Okay? Because change brings us to promise. Sabihin mo, change brings us to promise. At ito ang gustong sabihin ng Panginoon sa'yo. Yung radical change or yung transformation brings you to promise. Pag sinabing radical, hindi yung mababaw lang. Amen? Because without change, we remain in the old version of ourselves. Sino yung gusto mo? Nasa old ka pa rin. Yung dati ka mapangbuska ka pa rin hanggang ngayon. Wala ko hindi ito. Amen? God doesn't prepare the old self. He exchanged the old self for a new one. Amen? God doesn't reform. He transforms. Amen? He transforms our lives. At lahat po tayo bunga ng transforming power ng Panginoon. Amen. Amen? Kasi kung hindi, wala tayo dito. Okay? And we are being transformed from glory to glory and from strength to strength. Kaya habang ikaw ay lumalakad at sumusunod sa Panginoon, imposibleng hindi ka mabago. Amen? Eh, basta na sa kapatid, ilang taon ko nang pinag-ibriyan, ganyan pa rin yan eh. Ilang buwan na po yung ganyan eh. Hindi pa rin nagbabago. Basta wala ilang iyak na, naiiyak ko, ilang luhog na, niluhog ko, ganun pa rin siya. Basta wala. Huwag ka mag-alala, marami pa yan. Okay? Anong sinasabi ko dito is, akala mo lang wala. Pero meron. Meron. O, diba? Kayo alam niyo, diba? Akala nila wala nagbabago, pero meron. 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 Grabe, Lord. Imposibleng hindi niyo nakikita ang pagbabago, pero alam niyo ang Panginoon may ginagawa sa buhay ko. Amen. May ginagawa sa buhay niya. At sa bawat pagkakataon na yan ay nakakarinig na tayo ay nakakarinig ng salita ng Panginoon, imposibleng hindi yan bigyan ng bunga sa buhay natin. Seed yan eh. Ang word of God is a seed. Okay? Tumutubo at nagbibigay ng bunga sa ating mga buhay. Okay, kaya pansin niyo, dati pala mura ka ngayon. Palamahal ka na. May mga pag may sumasabi lang ako. Tama! Yung dati pala ka nagigigil. Ngayon. Praise God. Nagigigil
pa rin pala. Kaya okay, kaya tignan mo yung katabi mo. Working in progress yan. Amen. Tignan mo, sige tignan mo. Pag tignan mo, kapatid, work in progress ka. Okay? Eh, bakit pastor yung iba? Tagal na, alam pa lang, parang ang tagal-tagal ng Kristyano, pero parang wala nakikita ang pagbabago, parang nakikita ko pa rin siya, kumaparty-party. Diba? Bakit? Because of genuine repentance. Okay? Alam niyo ba, ang repentance ay yung hindi yan yung 360 degrees na magdidesisyon ka magbabago pero may pagpapanggap. Amen? Umikot ka, bumalik ka pa rin sa dati. Amen? Bibitawan mo na yung gantong bagay, bibitawan mo na yung gantong bagay. Pero, after a few days, ano meron dito? Ba't may isang sabi? Uy, bakit may ganito? May pakita sa akin. Tandaan po natin, lahat po tayo ay work in progress. May mga inaatin sa patuloy na ginagawa sa akin ng Panginoon. Kaya walang pwede mag-pinpoint dito. Alam niyo ba, ang genuine repentance is 180 degrees. Anong ibig ko sabihin? Na habang ikaw ay lumalakad at sumusunod sa Panginoon, tatalikuran mo lahat noong dati mong gawin na hindi ka lugod-lugod sa Lord. Amen? At habang ikaw ay nakatalikuran mo, ikaw ay patuloy na lumalakad at sumusunod sa kaluguran at kalooban ng Diyos. Amen? Now, at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, ito na po yung buhay ko sa'yo na. Lord, ito na po ako. Ayoko na po yung dating buhay ko. Lord, no turning back. Amen? No turning back. Nakailang time upo po sila sa akin. Baka siguro mga pang-5 na. Alright. Sige, bibilisan ko na. But the reality is, transformation is not an immediate process. Amen? Hindi siya immediate. Hindi pwede sa isang itlog, gano'n. May iba na pag sila tinatagpo ng Panginoon, talaga naman totally binigay na agad ang buhay sa Panginoon. Pero ang iba, it takes time, including myself. 6 months pa akong niligawan ng Panginoon. Tapos another 3 months kasi extended yung probationary ko. Okay? Parang trabaho lang, no? Bago ako buong puso na sumunod at magbigay ng aking buhay sa Panginoon. May perfect timing ang lahat ng bagay. At tayo ay ginagamit lamang ng Panginoon para magtanim. At ang Panginoon ang magpapalago. Amen? Naging burden ko rin po yan dati. Pero salamat sa pagtugon ng Panginoon. Tatlong bagay po ang iiwan ko sa inyo. 3 reminders po, 3 D's. Desire, discipline, and devotion. Desire. I-desire po natin magpabago. Magpaturo. Magpakorek sa Panginoon. Discipline. Ang hirap ng disiplina, di ba? Amen. Pero, ang mahal ng Panginoon ay dinidisiplina niya. Amen. Maraming aalisin sa iyo, even yung pinakamasakit na kailangan aalisin sa iyo, aalisin ng Panginoon. Kasama sa pagdidisiplina ng Diyos sa atin. Yung mga what if and what is mo in your life, in His time, sasagutin niyo ng Panginoon isa-isa. Magtiwala ka lang. Devotion. Devote your life to the Lord and totally surrender ng walang reservation sa Lord. Amen? Na hindi ka lang maglilingkod dahil trip mo lang. Na hindi ka magpapatuloy dahil trip mo lang. Gusto mo lang, hindi. Magpapatuloy ka, ibibigay mo ang buhay mo sa Panginoon dahil mahal mo ang Diyos at naranasan mo ang pag-ibig ng Lord sa'yo. Amen? Na kung paano ka inalis ng Panginoon, maraming dahilan, pero pinakamahalaga ay siya. Amen? Amen po. Dito na po ako magtatapos.
Pero pa tayo reading verses ha? Verses 23 and 24. Okay? Next week check ko na po yun. Okay?